Alright, mga kapatid, meron akong nakita dito galing sa Kabayan News PH. Meron muna tayong emergency landing, no? Ang title nito, sa wakas umatras na. BP Sara Duterte, Senate President Escudero, good news. Ano, no? Pimentel pahiya dito. Romualdez pinatawag. Yan, question mark. Lilinawin ho natin, no? Panonoorin natin ito. Anong meron dito? Kabayan News PH, nasa description yan, isubscribe yan para po maging update kayo. At kung gusto nyo naman na may kasamang reaction video, totoo nga ba na umatras na o ika-cancel na yung impeachment? Tara! Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. Alright, i-play na po natin ito. Mga kabayan, hindi nagbigay ng komento ang Senado sa petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte na humihiling sa Korte Suprema na ipahinto ang kanyang napipintong impeachment trial. Humiling si BP Sara, yung petition niya na i-atras yung impeachment, no? Ganon, parang kukontrahin niya. Sa 3 pahinang manifestation, nakasaad na walang nakapaloob na aligasyon ang Vice Presidente laban sa Senado. Walang nakapaloob, okay? Ibig sabihin, walang dahilan ang Senado at wala naman silang dapat ipaliwanag sa Korte Suprema dahil naman. hindi naman sila ang nagpetisyon kay BP Sara Duterte. Oo, doon sa kabila, di ba? Sa Kongreso, di ba? In-impeach na nila doon. Kundi ang Kamara. Ayon sa Senado, kung meron mang dapat magpaliwanag sa Korte, kaugnay sa petisyon ni BP Sara, walang iba kundi ang kampo ni Speaker Martin Romualdez. Oo. Sila yung magpapaliwanag dun sa korte kung bakit nyo gustong i-impeach si BP Sara. Yan, uunawain natin yan. Medyo mahinaw ang ating pag-unawa, kaya medyo pinopose-pose po natin. Sige, tuloy tayo. Dahil sila ang porsigido at nagpupumilit na ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Samantala, kumpiyansa naman ng ilang congressman, napapanigan sila ng Korte Suprema kaugnay sa petisyong inihain ng kampo ni BP Sara sa Kamara kung saan ay nais ng pangalawang Pangulo na ipahinto ang impeachment trial laban sa kanya dahil hindi niya ito dumaan sa tamang proseso at tila minadali ng mga mambabatas para makakalap ng mahigit 200 pirma para maihabol at matransmit agad sa Senado bago mag-break ang sesyon ng Kongreso. Parang minadali nga. Confidently, I can say na wala pong nilabag ang House of Representatives o kung ano man ang nababato or minsan nga parang counter na lang yun para lang may ma-delay po yung mga proceedings. Confident po ako na Confident pala hindi naman po magiging hadlang ang mga to sa impeachment. Paano kung halimbawa na ni BP Sara to na napagtagumpayan nila na wala silang kasalanan, na patunayan nila na wala silang nilalabag? Paano na ngayon yung mga confident nila? Magkakaalaman. Ito parang kamukha ni Ninoy ito, no? Genius nyo. Kita naman natin na talagang maingat, no, na sinunod ng Kongreso ang proseso at talagang tinignan nito ng maayos, pinag-aralan maayos, no, kung paano gagawin at susundin ang mga batas, no, patungkol sa impeachment complaint. Sa kaugnay na balita, sa wakas, umami na si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Ito, nagmamadali. Sige. Na tila wala na siyang pag-asa dito sa kapwa niya senador na si SP Escudero na pagbigyan ang kanyang request at petisyon na umpisahan agad ang trial dito kay BP Sara sa lalong madaling panahon. Sa isang panayam, sinabi ni Pimentel na dalawa lang sila ni Senator Risa Hontiveros na nagsusulong na impeachment at karamihan sa kanilang makasamahan ay tila tahimik lang na tila pumapabor sa desisyon ni Senate President Chis Escudero. Naka! Dalawa lang pala sila, no? Ako ba yung sinabi ko, kayo yung kaisa-isang nangungulit sa mga colleagues ninyo na dapat sabi ka isa-isa. Pero kasama si Hontiveros. wala na itong impeachment trial, hindi ba? Pati si Senator Risa, dalawa kami. Nagturo na. Dalawa kami. Hindi. Malay mo. Pero kayo nauna, di ba? You formally wrote the Senate President. Pero kayo nauna. Yes. Ano po bang basa ninyo, Senator, kung bakit ayaw talagang simulan agad-agad nitong Senado, itong impeachment trial? Tanungin na lang natin sila. At saka, sana tanungin natin isa-isa ang mga... Actually, senador naman, di ba? Sigurado naman may contact kayo dyan at nagkikita kayo araw-araw dyan sa Senate of the Philippines na yan. Di ba? Tanungin natin sila
Hindi kaya dapat kayo ang magtanong, diretso na lang po. Ito'y walang bahid ng pang-aaway, no? Base lang ho sa ating opinion. Bakit kailangan siguro talungin natin sila? Mas maganda kayo ang magtanong. Kayo na dyan eh. Siguro naman sa isang linggo may mga 3 o 4 na beses kayong pwedeng magkita-kita dyan. O, pakinggan natin, baka nagkamali lang tayo, okay? Ninyo, Senator, kung bakit ayaw talagang simulan agad-agad itong Senado, itong impeachment trial? Tanungin na lang natin sila. At saka Tanungin na lang. Hindi nyo pa po ba natatanong, sir? Dapat o kaya bago kayo nagpa-interview, 'di ba? Nagpa-interview po kayo sa mga sinasabi ninyo na dapat madaliin kasi yung konstitusyon, etc. Sana ho bago ko kayo rin nagpa-interview, sa aking palagay lang at opinion. Sana ho kinausap nyo, sir, bakit ho kaya dinelay ninyo ito? Hindi kung ano man yung isasagot ni Escudero, yun din ang isasagot mo. Hindi yung hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kasi magtatanong ka pa rin. Hindi ready. Yun lang ang akin siguro baka maliho ako. Pero kayo nauna, di ba? You formally wrote the Senate President. Yan. Tuloy natin ha. Ano po bang basa ninyo, Senator, kung bakit ayaw talagang simulan agad-agad itong Senado, itong impeachment trial? tanungin na lang natin sila. At saka sana tanungin natin isa-isa ang mga senador kasi apparently Ayun, pwede yan. Andiyan naman kayo lahat eh. Hindi naman pwedeng taong bayan kasi magko-comment lang yan o kaya sa mga vlogger o sa iba pa. Diyan sa Senado po, nagkikita-kita kayo. Kung gusto nyo pong isa-isang tanungin sila, maganda yan, tanungin nyo isa-isa at pagkatapos, tsaka kayo ngayon magpa-interview na ito kasi ang mga sagot nila. Maganda sana ganun, sir. Ito'y ano lang ito'y damdamin lang ho natin at nagpapahayag po tayo ng ating saloobin. it looks like the position of the Senate President has the support and the backing of the majority because no one is complaining. Diba? No one is expressing a contrary view aside from the two of us. Siguro baka sila naiintindihan nila kung bakit dinelay. No? Kayong dalawa na lang po ang natitirang parang nakukulangan siguro kayo kung bakit dinelay. Kaya kayong dalawa ni Madam Hontiveros, magtanong-tanong na po kayo dyan kung bakit. Baka may gusto pa kayong malaman. Di ba? Hindi yung may maiiwan kasi sa interview sayang magpapa-interview ka rin naman. Di sana sinabi na sana lahat. Senator Risa and myself. So, wala na yun. I think we can safely assume that the majority members are supporting the position of the Senate President. Yun lang. Ano ang masasabi So wala na. Payag na lang din kayong dalawa. Wala naman din magagawa. Majority. mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, saan kaya papabor o papanig ang Korte Suprema? Sa petisyon ba ni VP Sara o sa kampo ni Speaker Martin Romualdez Jr.? Yes. Sama sa Kasi may nakita rin ako kay Attorney Labayan, ang kanyang title pinapadismiss, no? Tama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Ito po yung title kay Attorney Labayan. Kabatas natin. Solgen pinapadismiss ang impeachment ni VP Sara pag-amin sa blank plunder. Patanong lang din ito, no. Galing po yun kaya sa batas natin. Batasnatin.com yan, no. Kay Sir Attorney Labayan ba to, no? Okay, tuloy po tayo ulit, no? Sa mga bagong upload Yan ng House of Representatives. Posible ring tumagal ito ng 2 hanggang 3 buwan. Ang pagsagawa ng paglilitis sa 2 Vice Presidente ay maaaring masabay sa budget deliberation para sa 2026 proposed national budget ng Kongreso. Kabilang sa pangunahing mandato ng Kamara ang pagbusisi at pagpasa sa panukalang pondo ng pamahalaan. Ayon naman sa isang House leader, hindi hahadlang ang impeachment trial sa 2026 budget deliberations. May mga opisyalis tayo, may mga congressmen tayo na nakatutok sa impeachment. Meron naman tayong mga congressmen na nakatutok sa budget at meron din naman tayong mga congressmen na nakatutok sa ibang mga gawain ng Kongreso. So tingin natin hindi naman ito maantala.
Inaasahang itatransmit ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives ang panukalang pambansang budget para sa 2026 pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA nito sa July 28. Tumanggi ang Senado na magbigay ng komento sa petisyon na inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na Ayun. ipatigil ang impeachment trial laban sa kanya. Ito ay sa 3 pahinang manifestation ad cautelam na isinumiti ng Ayun. Senado sa pamagitan ng legal counsel na si Maria Valentina Cruz. Sa 3 pahinang manifestation sa kataas-tasang hukuman, tumanggi ang Senado na magkomento sa petisyon ni VP Sara dahil sila ang magsisilbing impeachment judges sa impeachment court. Okay. Ito ay sa katwiran na walang aligasyon ng paglabag sa batas ang Vice Presidente laban sa Senado, kundi sila ay napasama lang sa kaso dahil sila ang tumanggap ng Articles of Impeachment mula sa Kamara de Representantes at sila din ang lilitis nito bilang impeachment court. Binanggit din ng Senado na sila lamang ang may eksklusibong kapangyarihan na magdesisyon sa mga kaso ng impeachment alinsunod sa mandato ng ating saligang batas. Pinadalhan na nila ng kopya ng manifestation ng Fortune, Narvasa and Salazar Law Office na siyang mga abogado ni Duterte. Ganon din sina House Speaker Martin Romualdez, Ayun. House Secretary General Reginald Velasco at ang Office of the Solicitor General o OSG. Sa petition for certiorari and prohibition na inihain sa Korte Suprema ng mga Davao-based na mga abogado na kakampi ni Vice President Duterte, hiniling ng mga itong ipatigil ang impeachment Ayun, laban sa hiniling. pangalawang Pangulo. Ito ay dahil sa paniniwalang lumabag sa batas ang Kamara de Representantes nang inendorso ang ika-4 na impeachment complaint Ayun. laban kay VP Sara Duterte. Okay. Proper remedy ba yung pagtakbo sa Supreme Court? Para naman puwersahin yung mga senador na gawin yung kanilang mandato under the Constitution. And actually, there's an existing petition to that effect. Hindi. Christian, pending na yung case. Ayoko mag-comment, pero of course may opinion ako doon. Pero ayoko na lang sabihin. Di ba natin pwede pag-usapan yan? Ayoko na sabihin, pero hayaan ko ng Korte Suprema. And I believe kung ano man yung decision. Sa tingin ko, I believe na yung decision ng Supreme Court, yun yung tamang decision. No? Okay. I believe alam na nila yung sagot. ang ingat nyo naman, Ang ingat. Senator. Nagkikwentuhan lang tayo rito eh. Yan sa akin, Forward pa natin ha. I think the position of the Senate President. does it mean na it's a foregone conclusion na talagang masusunod yung kanyang temporary calendar for the impeachment trial? Kung walang magbago ng isip, yes, yun na yun. Mukha po bang may pagkakataon pa o chance na magbago ng isip yung ilan sa mga colleagues po ninyo? Since no one is, as far as I Dalawa know, lang kayo eh. no one is even commenting on the issue of the impeachment trial. So looks like it's not even in the radar or in the list of their priorities. So kung ganyan, if you treat it that way, hindi mo siya iniisip, hindi ka nagko-komentaryo sa so-called burning issue of the day, so looks like no one will change his or her mind. Does it frustrate you that this is the demeanor of most of your colleagues po? Well, I think this is really an honest difference in opinion or in interpretation. So be it. Ganun naman talaga. May mandato ako, may mandato din sila. So, respeto na lang sa kanya-kanyang nakuwang mandato sa taong bayan. Okay. And Christian, siguro kailangan tanggapin ko rin na even in this issue, looks like I'm also in the minority. So they are seeing something which I do not see, and I'm seeing something which they do not appreciate. Okay. Ang isa ko nadidinig na komento, baka daw kasi malakas ang loob ninyo na pasimulan itong impeachment trial dahil patapos na yung termino ninyo. Ibang mga colleagues nyo seeking re-election. Kumbaga, they're looking still far ahead to their political futures or fortunes. Anong sagot nyo po doon? Well, itong timing naman kasi ng impeachment, hindi ko naman kontrolado, hindi na namin ito kontrolado. So, ininterpret ko lang yung Constitution. Nung dumating na yung impeachment articles, tinignan ko yung Constitution. So, immaterial yung term ko rito. So, it's really just my
reading and my understanding of the constitutional provisions, as well as our existing impeachment rules. Kasi nakasulat din doon sa impeachment rules namin that should we have legislative matters to consider, we should suspend them in favor of the impeachment. So, kitang-kita natin na we should really prioritize the impeachment. Okay. I think that is very clear, no? Pero pag-usapan natin yung hamon sa inyo ng isa sa mga colleagues ninyo. And I think you accepted that challenge and you're now drafting the Senate impeachment rules. Tama po ba? Oh, halos tapos na nga. Halos tapos na. I mean, kasi the Senate rules are not really the issue. I mean, the existing rules of the Senate on impeachment or sitting as an impeachment court has already allowed the successful processing as well as successful conduct of at least one impeachment trial. So, I mean, hindi siya problema eh. Successfully siyang nagamit to finish an impeachment. So, if that is their only challenge to me, tapos na po. Nagawa na namin yung Senate rules. May draft na po ako. Gaano katagal yung inihanda ng inyong opisina at saka ninyo po? Galing ako doon nung Monday sa opisina. Galing ako doon kanina. So, 2 days. Ayos 2 na. days. Ano bang sige, patulan muna natin kung talagang dahilan dyan. Actually, I agree, hindi naman dahilan dyan yung Senate impeachment rules, no? Pero what refinements did you put in the draft? Ano po yung sinasuggest yung mga improvements po? Well, improvements muna. There are some entries there na medyo unclear. Hindi ko maintindihan paano i-apply sa real life. So, tinanggal namin yon. Like what? Well, yung shall take proper order. Meron din ibang entries doon na 2 times mini-mention yung final question. Ayan, hindi nyo ito maintindihan, Christian, unless binasa nyo, aralin nyo talaga yung rules 2 times lumalabas yung final order na concept sa isang sentence. So, it doesn't make sense. There are a lot of things there which do not make sense. So, inayos ko muna. And then, yung trial calendar will be set by the impeachment court. It's just like the Supreme Court or the CA Court of Appeals Division, Sandigan Bayan Division. Nag-change po ang membership ng division, pero tuloy-tuloy yung caseload ng division.